Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Bago po tayo magsimula ng ating topic for today at pagbibigay ng opinion at reaction, i-flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At shout out at pasasalamat sa ating mga channel members, sa mga regular sa ating video premieres at sa mga nagre-replay. Maraming salamat po and may God bless you all. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong mga birada ng mga dilawan, anti-Marcos, no, at leftists sa EDSA Revolution anniversary nila. O yung tinatawag nilang EDSA People Power nila na hindi isinama as part of a special non-working holiday. Naitapik na natin ito eh. Pero meron po kasing bumalik sa kanila, no? Alam niyo na kung sino yung lumalaban sa kanila. At the same time, ito pong Makabayan Black ay patuloy na ginigiba, tinitibag ang mga Duterte. Kasi feeling po nung Makabayan Black, naka 1-0 na sila dahil nga dun sa House, tinanggal po yung ang CIF na lang tawag natin ni VP Sara Duterte at DepEd Secretary, di po ba? Yan ang mga topic natin. So dito po mga kababayan sa balita ng Inquirer.net, unahin natin ito. Ito na isama ko no to sa isang previous vlog, pero ito po kasi yung magiging base sa rebuttal nung isang babanat sa mga to. Castro, removal of People Power Anniversary as holiday, part of efforts to revise history. O ayan po yung mga lintaya nila, no? Talagang na-trigger sila eh. Nung nakita nilang lumabas ito, yung mga holidays na yan, bakit wala kami? Pati sa kanilang mga Twitter account, yung mga X, talagang binatikos ang Marcos administration, no? Nire-revise ninyo, kita nyo yung naratiba? Nire-revise ninyo ang history. Revisionism kayo. Paano nire-revise yun? Hindi lang naisama as a holiday, regular or special non-working holiday. Galit na galit kayo. Di kung gusto nyo, di-celebrate nyo. Kailangan pa bang ipangalandakan? Kailangan pa bang ikalendaryo? Di kayo na lang magkalendaryo. Diba? Sabihin nyo sa mga pinuno ninyo, mga leader ninyong ugok, no, mga leader ninyong ipis, celebrate ninyo. 'Di ba? Ilan na lang naman kayo diyan. Yung last year nga bilang na bilang kayo. May mga video evidence po na ilan lang kayo. Nilalangaw kayo. Buti pa nga yung mga langaw, mga legion sila eh. Kayo wala na eh. Fading away na kayo. Di ba? Di ba? Fading like a flower. Yung dried flower na yung petal isa-isang nalalaglag. Oh. 'Di ba parang merong movie yan eh, yung kids movie, yung parang sino ba yan? Si Cinderella ba yun? Hindi ko alam eh. Sino ba yun? Oh no, Beauty and the Beast, 'di ba? Yung flower, yung petal isa-isang nalalaglag. Ganun kayo, pero kayo yung beast, hindi na kayo magbabago ng anyo. Huwag kayong mangarap ha na magbabago kayo ng anyo, no? Taing-tae kayo. Mga leftist kayo. Uy, ragtag. Leche. Lecheng redtag yan. Redtag kayo. Ano? Removal of People Power Anniversary as holiday. Part of efforts to revise history. Mahalaga ba yan? Iha-holiday pa ba yan? Ha? Really? Kailangan pang i-holiday yan? Ibig sabihin, no? Magbabayad yung mga company sa kanilang mga empleyado ng 200% or 130% para lang sa inyong kapritsyo na gawing holiday yung ano na yan, EDSA People Power. Nek-nek ninyo. Sa hirap ng buhay, magbabayad ka ng 200%, 130%. Wag na. Sige. Linggo naman yan, no? Kayo na mga walang pasok, no? It's a weekend, 'di ba? Kayo. Kung buong pamilya nyo dilaw, much better punta kayo doon. Pero yung iba diyan mas gusto na i-spend pa
yung quality time ng family nila. Di ba? At pupunta sa park. O kaya pumupunta sa mga kamag-anak, celebrate, get together, o kaya nag-out of the country, out of town, kaysa pumunta ako dyan. Ano gagawin ko dyan? Ganun din. Ibagsak. O, nandyan yung mga makakaliwang grupo. Ba't ko pa i-remember yan? Toxic kayo, very stressful kayo. Diba? Dami na ngang stress sa trabaho. Sasama pa ako sa inyo. Paano ako makakapag-detox ng stress dyan? Lalo lang akong may stress. Ngayon, madidepress ako. O, diba? Ang gago Ipalibasa kasi itong si Castro. Sabi ko nga, diba, sa previous vlog ko, negative yan. Ang polarity lang yan, negative. So, unlike sign, attract. Tataka nga ako Unlike sign, attract. Pero like sign, repel. Lahat sila, ba't sila nag-attract? Puro negative. Alang yan, no? Oh, ito ang sabi niya ACT Teachers Party List, Franz Castro has questioned Malacanang's decision not to include the EDSA People Power Revolution Anniversary in the list of national holiday next year, asking if it was part of a concerted effort to revise the country's history. Aba, may concerted effort pa daw. No, parang may plano talaga na i-revise yung history kasi i-relate niya to saan? Naalala niyo yung sa DepEd na pinapatanggal yung diktadorya na word. Wala nang diktadorya. Dun daw sa pangalang Marcos. Kung kaya ilagay ko rin pangalan mo, Diktador Castro, Franz Castro. Bakit? Ba't mo kami didiktahan sa gusto nyong gawin? Sa akin, hindi ka-memorable itong EDSA People Power. Tulad po ng sinabi ko sa previous vlog ko, may mga nagpatunay ng mga participants daw dyan, pero hindi naman nila alam kung ano yung pinaparticipate nila. Ano yung ginagawa nila. Marami dyan, ususero Parang ako nung bata ako. Nabilang mo ito, halika, punta tayo doon sa plaza, may nangyayari. O tara! Pagdating namin doon, nangyayari. Wala kaming kaalaalam, pero nandun kami. Binilang na kami. Diba? Ganyan yung karamihan daw sa sinasabi nilang 1 million daw sila noong 1986. Nek-nek ninyo. Yung iba nga dyan, di alam. Gusto nga umalis Ayaw nyong paalasin kasi narangan nyo tapos binilang nyo na. Kasapi na ng 1 million. Mga ulul. Diba? Tama lang yan sa akin mga kababayan. Tama lang na hindi ilagay yan sa holiday. Anong sabi ni Balasacan? Maraming Pilipino ang hindi natutuwa sa long weekend. Kasi sa kanila, no work, no pay. Kailangan nilang magtrabaho. Hindi tulad nyo na nakaupo lang kayo dyan sa mga magaganda nyong upuan, malalamig nyong opisina, sumasahod kayo ng 200 plus thousand pesos a month. Meron pa kayong mga bonuses. May mga iba't iba pa kayong mga benefits. Paano po yung ordinaryong Pilipino? No? Na sa February 25, gustong mamahinga. Gustong makapiling ang pamilya nila. Mag-stay sa bahay. Mag-unwind. Diba? Tapos ang gusto nyo, i-celebrate, alalahanin niyang EDSA. Wag na, kayo na lang na mga ugok. Di po ba? Wala na Wala na kayong espiritu, hindi naka-celebrate yan. What do I have to celebrate? The celebrate of your kagaguhan na sinasabi niyong nabigyan kayo ng demokrasya. Bakit wala bang demokrasya that time? Kung walang demokrasya that time, hindi nyo magagawa yan. Di ba? Anong klaseng form of government? Democracy, hindi naman militant form of government. Kayo nga ang militante. Kayo ang diktador. Yung amo mong si Cory namuno bilang diktador. Tanong mo pa si Juan Ponce Enrile kasi wala siyang konstitusyon na hinahawakan noon. Siya ang konstitusyon. Siya ang diktador. Tapos sasabihin yung diktador si Marcos. Gago pala kayo Praning tong si Castro Revise daw ang history. Kayo ang nagre-revise. Kailangan bang baguhin? Wala namang binabago ang Marcos Di ba? Di sana ang tagal-tagal na dyan ni Madam Amy na senator, binago niya na yan. Si Bongbong naging senator, binago niya na yan. Hindi. Wala Presidente na si Bongbong Mag 2 years na. Pero anong binago? May executive order ba? Wala. Nag-executive order na ba siya na tanggalin yung PCGG? Wala.
Di ba executive order lang yung PCGG? EO number 1 ni Corico? O pwede po yung pwede po yung ano, gawan din ng EO na tanggalin nyo? Hindi. Pwede rin gawan ng EO ng Pangulo na hindi na i-celebrate yan. EDSA, pero hindi niya ginagawa in spirit of fairness, in spirit of not revising the history that you are telling us. Alam namin ang nangyari noong 1986 at marami rin ang nagsisisi at nagpakagago na pumunta doon. Nakiusi kasi. Yun yung mga modern maratis noon. Di po ba? Oh, eto po. Ngaw-ngaw sila eh. Ito pang isa, itong matanda na ito. Sorry naman, no? Nakakawalang respeto itong mga ito eh. Sabi niya sa Manila Bulletin, no? Inordinate arrogance. Lagman, Blas Palace holiday, snub of people power. Ah, susumi. Sabi ko naman sa inyo, kayo na lang ang sumama. Ha? Gumamit pa siya ng very flowery na word, inordinate. O, tingnan natin ang meaning ng inordinate. Ha? Ito, yung similar terms, ha? Unjustifiable, unreasonable. Yan. Ano pa? Yun lang mga ano, kasi yung iba hindi naman ugma doon sa word na ginamit niya. Inordinate arrogance. Ha? Yabang-yabang ano? Yung sabi niya yun. Unjustifiable arrogance. Yan. Ano pa? Outrageous. Mga ganyan, no? Grabe, oh. Mga siraulo itong mga ito. Ang kakapal ng mukha nyo. Kung gusto nyo, edi magpresidente kayo. Yan ang lagi nating sinasabi. Di ba? Ito, oh. The inordinate arrogance of the second Marcos administration in failing to celebrate February 25th as a regular public holiday is a continuing distortion of the verities about the evils and repression of the Marcos martial era. Ayan po ang sabi ni Lagman. Napa-English talaga ng todo si Kupal. Ha? Kayo na ang mag-celebrate niyan. Kayo na gustong mag-celebrate niyan, ba't hindi kayo pumunta doon sa EDSA shrine ninyo sa February 25th that falls on Sunday? Doon. Magmisa kayo doon. Magkalat kayo doon. Lagi niyong ipangalandakan for almost more than 36 years. Marcos diktador, lagi niyong ipaalala sa tao. O di sino ang diktador ngayon? Sino ang diktador? Di po ba? Sino ang nambubulag? Sino ang paulit-ulit lamang na nagsasabi na wala namang ginawa kundi magpaulit-ulit mambulag sa isipan ng mga kababayan nating Pilipino? Kayo lang yon. Gusto niyo ulit magmatter, ano? Gusto niyo lahat pagbigyan kayo. Dahil napakabait ni Bongbong Marcos, nek-nek ninyo. Tama lang yan. Ito pa, sino pa yung nagngangaw dito? Yan, sa remate, oh. PBBM, admin, sinupalpal sa pag-alis ng EDSA People Power Anniversary sa 2024 holiday. Sinupalpal naman daw siya. Sabi nyo, ha? Concerted effort to revise the history. Yun ang sabi ni Castro. Inordinate arrogance. Napaka-arrogante nitong second Marcos regime na ito. Pakialam mo, di ikaw magpresidente ka. Bakit hindi ka tumakbong presidente para magawa nyo palagi every year na holiday yung EDSA Revolution ninyo? O malay nyo, sa 2025, hindi na siya mag-fall ng Sunday, maging February 20, yung February 25 nyo, ma-fall out na sa kalendaryo. Wala nang 25 sa February. Pwede ba yun? Tandaan nyo, ha? Inordinate arrogance. O ito, sinong magsasabi nito? Ha? Ito, binatikos ni na Senadora Hontiveros, ha? At dating Deputy Speaker and Quezon Representative Lorenzo Tañada III ang naging hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin ang EDSA People Power sa listahan ng bla 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 bla. Pinuna ni Hontiveros ang pag-alis ng naturang selebrasyon mula sa mga holiday na tinawag niyang historical distortion. Revisionism, distortion, pareho lang yan. Dinidistort ninyo ang history, binabago ninyo, ganun din yun ng mga
synonyms niyan, similar words ng revisionism. Hindi po natin dapat isuko ang ating alaala, ang ating kasaysayan. Nek mo. Sino nagsabing sinusuko? Malaya nga kayo eh. Di ba? Ito naman ang sabi ni Tanyada. Ito ay isang hakbang tungo to erase the ouster of the late strongman from power. Ha? Really? Diyan lang? Ayan na? O, di ba? Mga gago. Wala na pong naniniwala sa inyo. ay. Tingnan nyo Numero lang yan. Anniversary ng kanilang kagaguhan at kayabangan, no? Binigyan nyo nga ng demokrasya. But too much democracy. Kung yun ang sa tingin ninyo, ano nangyari ngayon? Dahil ba dyan sa patuloy nyong pagsiselebrate ng EDSA People Power nyo noong 1986? Umunlad na ang bansa? Nasaan ang economic status ng bansa nung nagsimula siguro kung maging mamahala? Anong development in general ang nagawa ninyo? Ang contribution ninyo? Sa moralidad ng mga kabataan? At kung ano-ano pa ang pinagagawa ninyo na hindi nag-benefit ang bayan at ang mamayang Pilipino. Tapos ipangangalandakan nyo sa amin, kailangan alalahanin ang pagiging diktadorya ng Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Sa inyo na lang yan. Saksak nyo sa baga nyo, ika nga nila. O ito, may pumalag po. May pumalag, sabihin ko sa inyo. Ang pumalag dyan ay ang atin ng bayan. Si Senator Amy Marcos, Abante TNT. Hindi mababago sa kasaysayan ang EDSA People Power. Correct? Di ba? Hindi mababago sa kasaysayan ang EDSA People Power. Malalim to. Binigyang diin ni Senadora Amy Marcos na hindi marirevise o mababago sa kasaysayan ang EDSA People Power. Ayun. Hindi mababago sa history ang EDSA People Power. Bakit? Nandyan na yan eh. Yun na yung naratiba nila eh. Yun na yung binigay nila sa atin. Yun na yung sinulat nila sa mga ilang libong libro nila na pinablish nila. At yung mga sinasabi nilang living legends nila na buhay pa. Na? Living legends nga, tulad ni Lagman. Yan. No, yung matatanda na dyan. Yung mga huklubang mga walang nagawa para sa bayan. Ha? Hindi mababago yan. Nandiyan na yan eh. Sa paulit-ulit nyo ba namang naratiba every year? Nagngangaw-ngaw kayo dyan. Alam na ng tao yan. Di ba? Pustahan tayo. Mag-survey kayo. Survey kayo. Gusto nyo pa bang i-celebrate ang EDSA People Power? Baka mas marami dyan. Baka yung 31 million sinabi, no! Abala lang sa traffic yan. Di po ba? Ito ang sabi ni Madam. Hindi naman marirevise yan. Ang liwaliwanag naman ng kasaysayan. Di ba? Ginawa ni Marcos ang reaksyon kasunod ng mga pumupuna na isa umanong revisionism sa kasaysayan ang hindi pagsama sa EDSA People Power. Di po ba? Well, hindi ko sigurado kung absolute exclusion na yun o magkakaroon ng deklarasyon. Hindi nga maintindihan masyado yung discussion, pero sa palagay ko, kinikilala naman natin na talagang holiday yun. Ayan naman pala, tignan nyo. That's right. So baka naman yung Lunes na susunod idideklara pa ring holiday. Hindi tayo sigurado kaya gusto ko i-clarify nila kung talagang hindi na siya nasa kalendaryo o nagkataon lamang na linggo nga. Tama. Pwede namang i-declare yung 26. Special non-working holiday. Boom! Celebrate nyo. Kasi pinangungunahan na. Ang tawag dyan talaga mga kababayan ay entitlement. Ang tawag sa mga yan, mga spoiled brat. Pinangungunahan ka agad. Sino diktador? Sino ang mga pabebe? Parang inagawa ng candy na hindi naman masarap yung candyng hawak-hawak niya. Binili lang dyan sa kamay ng demonyo. Lasang asopre. Di ba? Tama na tayo dyan.
Mga visit na yan. Ang gawin nyo na lang, sana merong isa dyan o dalawa na mag-survey. Pabor pa ba kayong i-celebrate ang EDSA People Power 1986? Oo, hindi, leche. Di ba? O kaya for selection. Oo, hindi, leche, walang pakialam. O di kaya, sa kalima, impyerno yan. Mali. Ay, ewan ko mga kababayan. O sige, alisan natin yan. No? Mag-antay kasi kayo. No? Hindi ako makaalis dun eh. Mag-antay kayo. Tama po yung sabi ni Senatora Amy. Malay nyo, sa 26, idideklara. Special non-working holiday. O, ano, asan na yung pag na-ideklara yan, sorry naman, pag na-ideklara yan mga kababayan, balikan natin si Lagban. Nasaan na yung sinasabi mong napakagandang English na inordinate arrogance? Balikan natin si Castro saka si Ontiveros Tañada. Nasaan na yung yung plano na pag-revise o distort sa history ninyo? Gunggong, di ba balikan natin pag sa 2024, ayokong dumating dun eh. Pwede ba iskipan na yung 26? Yung 26 naman ang tinanggal. Walang iya kayo. O, eto na. Alis na tayo. Tama na. Focus. Focus. Hoy, huwag niyong gaguhin yung salitang yun, ha? Okay. Abante TNT. Ito na yung pangalawa natin na ang Makabayan Black patuloy na gigibain ang Duterte. Makabayan, pinasisilip 2.6 billion spy funds ng Davao City. Oh, 2.6 billion na. Di ba naglabas pa sila ng listahan dyan, yung Rappler, naglista ng mga CIF ni Mayora Inday Sara, nung time niyang mayor siya doon. Oh. Naghain ng resolusyon ang Makabayan Black upang paimbestigahan sa Kamara de Representantes ang confidential funds ng Davao government mula 2017 hanggang ngayong taon na umabot na sa 2.6 billion ang halaga. Uy. Sara Duterte and Baste Duterte. Alam nyo kaya malakas ang loob nitong Makabayan Black? Kasi tulad na sinasabi ng iba na kakampi na nila si Speaker Martin. Ako po, hindi ko po masasabi yan, ha? Kasi may dalawang bundok na nag-uumpugan dito, eh. Ayaw ko pong sumali sa kanila. Ayaw ko rin pumagitna kasi mapipisa ako sa mga bundok na yun. Buti sana kung mapipisa ako sa kakaibang bundok. Di ba? Yung dalawang bundok na yan, mahirap dyan. Mapipisa ako dyan, kaya ako dyan, mag-aantay ako. Sa akin, mag-aantay ako ng resulta ng bicameral. At kung ito ay uusad, nako, yung mga Duterte natics, yayariin na naman itong mga kampi kay Martin natics. Martin natics versus Duterte natics. Yan ang mga bundok na nag-uumpugan. Ano ka doon, Tokis? Wala naman akong natics eh. Kaya ganun ako dyan. Manunood lang ako, spectator ako. Di ba? Maganda yan. Magandang content yan. Di ba? Kasi kaya ganito ito. Naghain sila ng resolusyon eh. Kasi feeling ng Makabayan, naka 1-0 na sila. 1-0. And the Martin Natics is on our side. Uy, leftist pala si Martin Natics. Tapos babanatan naman sila ng mga Duterte natics. Makikita mo yung mga degree Fahrenheit nila na mga boiling blood. Beyond compare. Di ba? Tapos yung dalawa naman, si Martin at si Sara, okay lang. Si Sara nga, namundok pa eh. Umakyat ng bundok. Nag-selfie pa. Peace. Ay, mali. Dapat pala ganun.
Tingnan nyo, namundok siya. Inakyat yung bundok. Akala ko, mga kalalakihan lang ang umaakyat ng bundok. Pati pala babae, umaakyat ng bundok, no? Hiniling ni na ACT Teachers Representative Castro, Brosas at Manuel yung tatlong bugok na makabayang bulok. Resolution number 1361 sa House Committee on Good Governance and Public Accountability on Public Accounts at Local Government na isagawa ang investigasyon. As representatives of the people, it is imperative for Congress to ensure transparency and public accountability on the use of public funds and ensure that every centavo was used for the interest of the Philippine people and not the interest of the law. Teka muna. Bakit Davao lang? Di ba? Sabi ni Abalos, LGUs have also CIFs. Bakit Davao lang? Bias po ito. Wrong ito, mga kababayan. Pasensya na po sa mga Martinatics. Itong ginagawa ng Makabayan Black is a witch hunt. Bias ito. Kasi ang target lang nila ay itong Duterte at ang Davao. Dahil nga doon sa sinabi ng Pangulo. Mali po to. Kung gusto nyong imbestigahan talaga lahat ng confidential fund, hindi lang kayo mag-single out ng isang bayan. Lahat po, alamin nyo, no, sa COA o kay Abalos, sino ang mga may LGUs na may CIF. In fairness, ito hindi po ito witch hunt ito. Di po ba? So therefore, yung mga Martinatics matutuwa dito. Kasi they really despise the Dutertes. Pero sa akin, in spirit of fairness, this should not move forward. Kasi witch hunt ito Witch hunt ito. Piling ng Makabayan, they can get away with it. Kasi, sabi nila, ang speaker is on their side. I don't think so right now. No? Kung ganun man, edi may bias na rin ito. Si Martin. Not all the capricious of Makabayan you should have, na paboran ninyo. Kung kakagatin ito ng mga committees na ito na sinasabi lang good government and public accountability on public accounts and local government, there are also kumagat sila sa pain ng Makabayan. No. Kung ako dito, no. If you want this to happen, it should not only be Davao. Hindi ko sinasabing protektahan ko ang Davao, no. Hindi ko sinasabing protektahan ko ang Duterte. Ang sinasabi ko dito, in spirit of fairness. Bakit? Davao lang ba ang may CIF? Di po ba? It is your single out. A one city and a one family. Mali yan. Hindi ganyan. Kung gusto nyo, silipin nyo lahat. Hindi lang itong Davao City, regardless of the amount. Kasi ang gusto nyo, transparency. Ang gusto nyo, saan nila pinunta yung pera Iniisip nyo sa korupsyon? O bakit? Yung bang 100 na hindi ginama sa tamang pamamaraan o a single centavo na hindi ginamit sa tamang pamamaraan, hindi ba korupsyon yun? Whether it is big or small amount, pag hindi ginamit sa tamang pamamaraan, that's still form of corruption. Pagnanakaw pa rin yan. Tama, mali. Regardless of amount, whether it's a small centavo or a billion trillion peso, if that is not used properly, it was used in illegal means, it's still a corruption. Tama, mali. O bakit kayo magsisingle out ng isang city? Bakit kayo magsisingle out ng isang pamilya? Because you've been singled out also. O ang tanong, pinangalanan ba kayo? Kung pinangalanan kayo, then prove it to them. Yung accusation sa inyo na hindi kayo yun, kabilang doon. Pero ang binabalikan nyo is a different, yung bagay naman. Sinabihan lang kayong left-leaning kayo, pero iba naman ang balik ninyo. Di po ba? Sino nag-uudyok sa inyo? So therefore, yung mga ginawan ng ganun ng Pangulong Duterte. Para makabawi. Yun, revenge factor. Ganun lang, mga kababayan. This is so wrong. Kung kakagatin ito ng camera, therefore, you have been impregnated by the idea of this Makabayan Black. Bias kayo. Yun lang po yung sa akin. Kung kakagatin ito, you should not single out Davao City. In not defending Davao City. Kasi,
Sinabi ni Abalos eh. LGUs needs those confidential funds. Hindi tinanggal yan sa Kamara, ay sa House of Representatives. Di po ba? Ibig sabihin hanggang ngayon, mayroong confidential fund ng Davao City. Eh, nasabi nila to the present eh. Ang tinanggal lang, di ba, liliman ahensya? Oh, hindi tinanggal sa mga LGUs. Di ba? Tama, mali. Mali, ano to, hindi maganda ito. Kung kakagatin niya, kung sino yung chairman dyan, basura niyo yun. Magbigay ulit sila ng resolusyon to investigate the CAF of all the LGUs. Yun yan. Hindi lang isang city. Kasi ang dating na nito mga kababayan, it's the revenge factor of this Makabayan Black kasi dun sa sinabi ni former President Duterte. Dun sa kanyang masa-masa. Masa-masa. Lami-lami. O, eto pa. Ha? Talagang gigibain nila. Yan na naman si Castro. Maingay na maingay. Ano ba to? Re-erectionist ba to? Castro, ididimanda si Duterte. Ayun, dahil nga po dun sa sinabi ni Duterte. Kakasuhan ni House Deputy Franz Castro, si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng pagbabanta nito sa kanya. Magsasampa tayo ng kaso kaugnay diyan kasi ito ay sinasabi ng mga abogado ay grave threat on national TV na magpapahamak sa aking buhay at aking pamilya. Ay! Takot pala si Castro. Akala ko matapang, di ba gumagano? Makibaka. Ang tapang pala. Yung pala, wala. Ano lang siya? Fasad na matapang ako. Yung pala hindi. Grade threat daw yon. Bangamat hindi na umano nakakagulat ang ganitong uri ng pagbabanta ni Duterte, hindi umano ito dapat napalagpasin na lamang. Really? Ang dami na palang banta sa'yo. Bakit ngayon lang? Di ba? Napaghahalata kasi feeling nila they already won the battle. But we still want to crush them. Yun talagang, yun ba lang yun ang tumba na nga. Hindi na nga gumagalaw o baka wala ng buhay. Ginaganon pa din. Yan ang gusto nila, to crush them totally. This is our revenge factor for almost 6 years of yung pagre-red-tag sa amin, pagsasabi ng masasama sa amin. Now it is our time because what? We have somebody on our side. Ayun. Yun ang akala mo. Pasensya naman, Sinabi ko na sa inyo, basta Makabayan Black, triggered tayo. Basta leftist, triggered tayo. Basta terorista, triggered tayo. Di ba? Anti-government, dilawan, anti-Marcos, triggered tayo. Yan. Tingnan mo, Tingnan nyo. Kaya sinabi ko sa inyo, bakit ngayon lang siya magdidemanda? Kasi sabi niya, ito, bagamat hindi na umano ito nakakagulat ang ganitong uri ng pagbabanta ni Duterte. Ibig sabihin, may mga instances na. Bakit nung 6 years hindi ka nagtuloy magdemanda? Kasi may immunity. O ngayon wala nang immunity, citizen Rodi na lang siya. Talaga. Kumbaga nag-ipon ka, ganon. Ito pa sabi niya, hindi na ako nagugulat kasi ganyan talaga yung ugali ng dating Presidente Duterte na kapag meron siyang hindi nagugustuhan o kaaway sa politika o tiliwas doon sa kanilang paniniwala at mga prinsipyo, talagang namang binabas nila. O binabas ka lang naman pala eh. Binabas ka lang naman pala. Binabas ka lang, kakaso ka na, cyber libel. Di ba? O, representative yan. Di ba? Dapat, makapalang mukha mo sa batikos. Ano pinagkaiba mo kay Cory? Naalala niyo yung mga kababayan? Na nagdemanda, dinimanda isang journalist na sinabayhan daw siyang, alam nyo na, yung balitang yun. Oh. First time kong marinig yun. The president filed a lawsuit. Eto. Congressman magpa-file ng lawsuit. Sige, gawin mo. Gawin mo, tignan natin. At siguro, patunayan mo rin na hindi totoo yung sinasabi ng Pangulong Duterte doon sa sinabi niya. Ayan, mga kababayan, maganda ito. Ito ang inaantay natin. Lalabas ang katotohanan, Castro. Kailangan madami tayong baong popcorn. Makabili nga ng isang balding popcorn. Ituloy nyo po yan. Tuloy nyo.
idemanda nyo si Duterte at magkakaalaman tayo kung totoo man yung sinabi niya doon na ano, left, 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 sa kakalip, napunta sa bangin. Sabi siguro ng mga kadete, kailan ba tayo magra-right? Malapit na tayo doon. Yung pala, yung alam lang nung leader nila ay left. Wala siyang right. Ayaw kong mag-right kasi hindi ako tama. Di ba mga kababayan? Left, 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 left. Tayo. Yung paalang pala tumataas. Di ba? Paano na yung kanan? Nangangawit na yung kaliwa namin. Di ba nung ROTC? Left, 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 right, left, left. Kumaliwa. Ha! O ngayon, Castro, patunayan mo. Maganda to. Patunayan mo na hindi ka nga kabilang sa mga ganong grupo. Sa left, 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 left. I will not left the earth. Past tense. I will not left the earth. I wanna see how Castro defend the accusations of her being left. Di ba? Binabash pala siya ni Duterte. So, tandaan nyo, lahat ng nangbabash kay Castro, ididimanda niya. Kasi meron na silang kalabaw ngayon. O ngayon, alam nyo kung sinong kalabaw nila? May bago silang kalabaw. Sulat nyo dyan sa comment section. Kayo po, no? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.